Hello guys, good morning, good day sa inyo lahat, no. So today assemble ko yung X700 ko, no. At eto tuyo na yung mga fiberglass na pininturahan natin guys, no. At puting-puti. Parang bagong-bago yung fiberglass natin ito. Ito yung pinaka base. So i-assemble ko to. At of course testingin, no. So yung ibang antena ko guys, kita ba? Ayan, no. So nasa terrace ko lang. So almost lahat ng antena natin na revive na natin, no. Panghuli na tong X700. Kaya samahan nyo akong i-assemble ang Diamond X700. Let's go. So guys, ito yung pinaka base ng X700, oh. Ito. So puting-puti siya, no. Bali dalawang beses natin pininturahan to ng white. Then final coat yung clear coat, no. So assemble na natin to. Ito yung ating rod, oh, guys. So malinis na to. Pinalis natin to, no. Pero hindi naman siya ganun kaitim, no. So ipapasok natin dito sa first section, no. So okay pa naman yung mga foam niya, guys. So ang purpose pala ng foam para hindi siya nakadikit dito sa kanyang fiberglass. Alright, ito yung unang section, no. Meron kasi itong lock na Allen, guys. Pwede ko na rin palang i-lock to, no. Ilalagay ko na yung coax. So guys, ang ipagte-testing ko dito is RG58 lang, no, Belden. So ito kasi X700, ilalagay mo muna yung coax, saka mo ilalak yung Allen wrench kasi hindi mo may kakabit yung coax niya pag nilak mo na kaagad kasi nakalubog siya. So ikabit na muna natin. Yan. Tapos itutulak natin ng konti, no. Kita ba? Dali, ito guys, may lock ditong Allen, eh. So kinabit ko muna ito. Tapos ayan. Saka ko hihigpitan yung kanyang Allen. Ito yung pinaka-lock nito, guys, no. Okay. So nakalock na siya. Ayan, nakalock na. Alright. So dito nakalabas yung ano niya, ito. Dito naman natin ikakabit yung pangalawang tugtong.
Okay, ibaba natin dito guys. Alright. So, ito yung pangalawang rod niya, no? Pangalawang nga ba to? Baka magkamali tayo, no? So, pangalawa to. Kasi hindi ka pwedeng magkamali dito guys ng pagkakakabit niya. Oops. Baligtad pala. Ito. Okay. Idudugtong muna natin dito. Mahaba kasi dito guys eh. Ang total length ng X700 mahigit siyang 23 feet. So mas mahaba siya pa sa isang tubo. Kasi ang isang tubo is 20 feet lang, no? Ang X700 is kulang-kulang 24 feet. Pwede niyo pong ma-check sa Google yung specification ng X700. Ayun, parang maluwag ah. Tama ba ito nakuha ko? Andali guys ah. So, higpitan natin. Naipasok na natin, no? So, pag pinasok nyo to dito sa lock na to, isasagad nyo siya. Hindi nyo naman ang kailangan i-tune to kasi naka-tune na to eh. So, make sure na mahigpit, no? Okay. Tapos so guys, ito yung pangalawang dugtong yan. Pangalawang dugtong pa lang mahaba na. Ipapasok natin yung rod. Ayan. Okay. So guys, no? So hindi pala pwede guys. Kasi yung dulo, kita nyo, alanganing ipasok, no? So kailangang idugtong ko muna yung rod niya. So, mabubutin ulit natin. Ayaw naman. Alright. So, idudugtong natin tong pang ilang dugtong ba to? Ayun, nagkamali pala tayo guys. Ayun, sabi ko na medyo naikabit ko pala tong pangatlo. Ayaw naman. So, pang-apat na segment to. Dito siya. Yan. So pagdudugtungin na muna natin, no?
Tama ba? Ito pala. Mababaligtad na naman, patay tayo rito. Ang haba nitong ganda, guys. Okay, pinadugtong na natin yung mga guys, no? Yung pang sa pang-apat na section, no? Tapos paano gagawin natin? Ayun. Pagdudugtongin ko naman ito, fiberglass. So, pang haba kasi. Ayan. Okay. So guys, ito yung ano niya. Pangatlo at pang-apat, no? So, hindi papasok dito. So, pasok natin dito. Alright. Ito. So, ito version ng pangatlo at pang-apat na dugtong, no? Ayan. Okay, swab na ng papasok, no? Okay. Tapos, saka ko idudugtong. Napakahaba niya. Alright. So, baba natin ko yung mic. Camera. So, ito na yung dugtungan guys, ano? Kita ba? Ito yung dugtungan ng pangatlo ng apat na rad, no? Okay. So guys, bago ko lagyan ng ano, rubber tape, tetestingin ko muna. Okay. So, here we go. Sasaksak natin. Alright. Okay. Ayan. So guys, buko natin. Tanggalin natin. Nakikabit ko yung pangatlong dugtong. Kaya pala medyo ayun. Medyo maiksi siya guys, no? So ito tama na, no? Tatapatan medyo maiksi. Okay, buti may marking tayo guys dito. So nagkamali akong guys. Nakikabit ko yung ano, pantat ng segment. Okay. Then tatry kong ipasok ulit ang ano, pangalawang dugtong. Kasi sakto lang. Dapat sakto lang ba? Dapat nakalas ko dito. Ayun, may nalabas ang konti sa dulo. Ayun guys. Kasi minsan may mixi. Alright. So, eto guys, buti may mark. Buo na yung ating X700, no? Paano natin to itatayo? Napakataas. So, guys, sobrang haba nito, no? So, iangat muna natin dito. Yun. Ayaw, diba? Nakatayo na. Isasandal ko muna, no? Napakahaba. Nabuo ko na to X700, oh. Ayan, oh. Napakahaba. Eto. Okay. Almost 24 feet. So, siguro dito ko lang saan ko kaya to ilalagay. I-testing. Dito sa gate ko siguro, no? Dito. Baka pakapiting ko dito, guys. Matesting ko lang. So, hindi ko alam paano ko kapapiting dito. Napakahaba dito. So, dito lang muna sa straight natin, no?
So guys, dito sa gate natin, dito lang natin nilagay. Ikakabit ko tong radial, no? Hirap naman kabit ng radials. So guys, nakakabit na yung radials niya. So dito lang sa gate ko, no. So ayan yung antena. Puting-puti siya. So RG58 lang na coax yung ginamit ko for testing. Testing ko na yung X700 ko, no, andito lang sa gate. So nilagyan natin ng radial, no. So RG58 lang ang nilagay natin. So pero belde naman to, lalagay RG8 ang ilalagay ko pag itataas na natin, no. So ito ang RG58 papunta sa radio room ko. Ito. Okay. Ayan, yan. So, dito. Ito nakakabit sa SWR ko, no. SX200. So guys, ito SX200, no. Nakakabit sa Yaesu. So, ito yung coax ng ano ko, X700. Tapos ito yung passcord papunta rito sa radio. So, kuha na natin ng SWR sa 144, no. 144 plot. So, calibration, ayan, nakaset na. Calibration, okay, nasa dulo, correct. SWR, press. Ayan guys, plot 1 ang kanyang ano, SWR, medyo gumagalaw lang ng konting-konti. Ayan o, high power, naka high power. Okay. So 145 plot. Lagay natin sa calibration. Plot 1 din to for sure. So plot 1 din siya. Maganda SWR. 146 146 plot. 146 plot. So adjust natin ng konti. Okay. So 146 SWR 146. So 1.2 na siya, no, 1.2. So still good. Taas natin 147. 147 flat. So pang amateur lang kasi to, pero pwede pa rin to sa ito 147. Okay, calibration, SWR. So 1.2 pa rin. So ayos pa rin, no? Itaas natin 149. 149. So mataas-taas na siguro to. Okay. So 1.4. So still good, no? Ibaba natin. High power yan guys, high power. So 142. Calibration.
So 1.3 sa 1.2. So ayos. So guys, mag-try tayong mag-break-in dito. Yun yung sinasabi sa akin ni Sabi. Kasi umattend ako nung anniversary nila last year. Trigger. Kaya pukpuk siya dyan eh. Break DB1 na X-ray Romeo Yankee. Ay, with the break, monitor lang ko, DRK. Kasi baka niya ako kopya. Try ko lang. Breaker, go ahead, come again. DB1, X-ray, something, I forgot. DB1 X-ray Romeo Yankee. Si Alas ng Kabuyaw. Maganda umaga po. Alas ng Kabuyaw. Go ahead, good morning. 1 Delta Radio Kilo from San Pedro. Go ahead. Delta Radio Kilo. Yo, ganda umaga po. Nagte-testing lang. At medyo mababa lang yung antena. Good morning po. Ano po bang copy nyo sa akin? Technically dito sa akin wala kang metro. Medyo nagka-quality for mababa lang dito at mobile antenna. Tapos 15 watt na radyo. Go ahead. Mobile antenna 10 feet from the roof. Ay, ganun ba? Ano po kayo rito? 5x8. Sa kausap nyo, pwedeng kumontak. Sige, nasa Marikina yan. Si United Oscar Delta. Go ahead. Wood, may kontak sa'yo. Tito Uod, gandang umaga dyan. Si Alas to. Go ahead. Happy Sunday. Happy Sunday, puno ka naman. Good. Tito Uod, nagte-testing ako ng X700 ko na pinutol ni sino ba to? Christine. Pero eto, na-revive na natin. Subukan ko mag 5 watts, Tito Uod. Sige. Yung signal mo ngayon sa akin, puno. Yan, puno ha. Sige, 5 watts ka. Eto, low power 1.5 watts. Andito lang to sa may gate ko eh. Siguro mga 6 feet lang. Go ahead. Sugar 4 yan, Sugar 4. Eto, nag low power 3. Pumuno siya. Sugar 8. Yeah. Sa high power, hindi siya nagpa-fluctuate. Go ahead. Yan, nag-high power ka na yan eh. Hindi. Okay, sige. Salamat, Tito Uod. At ganda umaga dyan, Ayun, maganda maga, Tito Alas. Ibabalik na kita kay Tito DRK. Tito DRK, balik sa iyo. Yun, salamat. Temporary pull out. Ayun, Alas, thank you. Thank you for dropping by. 73. So yun guys, okay naman yung testing natin, no. SWR niya flat 1 sa 144, 145, 1.2 sa 146. So okay lang, nasa baba pa, no. And then tinaas natin ng konti hanggang 149. So 1.3, 1.4. So not bad, no. Mas gumanda pa nga yung SWR niya. Hindi lang alam natin pag medyo tinaas. So then nagkaroon tayo ng contact sa San Pedro at kay Tito Uod. So puno sa Marikina sa taas na 5 feet, no. So okay ang ating testing, no. At least na revive natin. So ayun, pwede nating lagyan ng electrical tape, no. Kasi wala pa siyang electrical tape. So guys, tapos na natin testing yung SWR, no. Okay naman. So lalagyan ko na to ng electrical tape. Doon sa kanyang coupling, no? Alright. So guys, huwag kang haba ng antena. Kaya mas matigil, no? Okay. So guys, lalagyan natin ng no? Pwede natin ng electrical tape. Para hindi ko na plano. Okay. Ayun.
Kailangan natin dito guys. Okay. So guys, pantatlong dugtong na to, no. Itong lalagyan natin ng electrical tape. Dati ang nilalagay ko guys dito ay yung ano ba yon? Rubber tape. Pero pangit pag tumagal. Tumitigas siya, no? Kaya hindi na ako naglalagay ng yung rubber tape. Normal na electrical tape na lang, no? Bali, lalagyan nyo na lang ng cable tie yung dulo ng electrical tape para hindi siya bubuka. Kasi minsan sa init din nabuka eh. So nilalagyan ko to ng cable tie yung dulo. Alright. Lalagyan natin ng cable tie. So para hindi bumuka yung ano guys, no, yung dulo ng electrical tape. Nga pala guys, ito yung suka. Yung sikreto ng natin sa kidlat, no? Kahit mababa, lalagyan pa rin natin. Ito yung suka guys na nilagay natin dito 10 years ago. So meron pa rin siya. Hindi ko na siya dadagdagan kasi marami pa eh, oh. Sobra pang kalahati. So dito ko siya ilalagay. Dito kaya o sa base na lang. Ayun. Dito ko na lang siguro ilalagay sa pinaka ano niya. So guys, ilalagay natin, no. Kaya nga na sinasabi natin guys, wala namang mawawala sa inyo kung maglagay kayo nito. Di ba? Kasi mahal din ang antena ba? Mahirap na. Kaya tayo is naniniwala dito. Sumasampalataya tayo rito sa kapangyarihan ng suka, no? Alright. Ganito lang guys, so. Kita ba? Hindi yata kita eh. Para makita nyo paano natin ilalagay itong mahiwagang suka. So eto guys, oh, yan.
Di naman siya masagwa, oh. Naka electrical tape lang siya, tapos lalagyan ko ng cable tie. So yung nilagay ko dito guys, ito yung suka na nilagay natin 10 years ago. So hindi siya nag-evaporate. Kailangan sealed lang yung bote, no? Kailangan sealed. Ayan. Pwede na yan, no? Parang may balon siya, oh. So ayan guys, oh. Sikreto ng ating suka. So tatakpan ko ulit siya ng electrical tape para hindi kita yung niya, tali niya, no? Alright. Okay, nilagyan ulit natin ng suka yung ating X700 ng bira. Ba, survivor to guys, survivor tong ating antena, no? Eh sayang kung tatamaan. Kaya inilagay natin yung ating agimat. Okay. So, last na lang yung dulo. So guys, eto na yung pang-apat na dugtong, no? So guys, mababa lang paglalagyan natin nito dito lang sa terrace ko, no? Saka na natin to ayusin. Anting. Okay. Alright. So yung pinakadulo nito guys, lalagyan ko rin siguro
yung dulong-dulo kasi ng ano guys, X700 ito. Actually tanso to. So sabi ng iba, ito daw yung nagiging dahilan. Kaya tinatamaan, no? Kaya kokobera natin. Baka makita ni Kidlate, no? So, kubera natin, guys. Para hindi niya makita, no? Kubera natin yung dulo. Kasi baka masilip niya mahirap na ba. Mahirap ng maya kadiri, no? Okay. So again, ilalagay natin guys, medyo pinapawisan tayo. Medyo may kainitan dito, no? Again, ilalagyan natin ng cable tie to guys para hindi bumuka yung electrical tape, no? Tignan naman purpose natin. So hello guys, nakatayo na yung ating X700, ayan, no? So andito lang to sa terrace ko, no? Ayun, HF antenna yon. So temporary dito siya. Ito yung X510, no? So dito lang muna sa terrace natin, no? Para may maga. So ayan siya guys, oh. Siguro from the ground mga ilang feet ba to? May 20 feet yata, no? O mga 15 feet. So ayan, yan ating X700 antenna guys, no? Okay naman ang SWR nya. Ayan. So eto pala, gumamit ako rito ng lightning surge protector, nakalagay sa coax. Ito ground to ground. Okay, nung nasa itaas kasi to, meron din siyang ganyan. Of course, hindi natin nakalimutan yung pangmalakasan natin yon sa pangatlong dugtong. Kita ba? Ayan, yan yung ating suka, no? Actually, yan din yung nilagay natin 10 years ago. Hindi pa siya ano bang tawag doon? Evaporate, no? So ayan guys, no? Ang ating X700 antenna. Okay. So okay naman ang performance niya, no? So maraming salamat sa panood ng ating video guys, no? At ayan, yan, no? More power. Have a nice day, 73.